Ayan, magandang hapon po mga kaibigan. So for today, magluluto po tayo ng ginataang alimasag with squash at saka Baguio beans. Baguio beans po ang gagamitin natin kasi mas gusto nila ang Baguio beans dito sa bahay. So ayan ang ating mga ingredients mga kaibigan. Baguio beans at squash, and then instant cocoa milk. At meron po tayo ditong siling green at siling red. And then ang ating panggisa at pampalasa. Meron po tayo ditong sibuyas, bawang, at syempre hindi po pwede mawala ang luya. At imamagic natin at lalagyan ng shrimp cubes para mas bumango at lumasa. So ito po yung ating crab. Bumili lang po tayo ng 4. Ayan. So atin pong lilinisin. Nakachamba lang po ako ng matataba. Ayan po. So, bumili lang po ako ng 4. Ayan po ang isasahog natin sa ginataang gulay for today. So, lilinisin ko po. Tututbrushin ko muna. Ayan, samahan niyo po ako hanggang sa huli mga kaibigan. So, madali ang luto ulit ang ating iluluto for today. Gisa, and then lalagay ang mga sangkap. So lahat po ito ay puro lalaki kasi wala po ako nakitang babae. Ayan, so lalagay natin sa strainer para tumulo yung excess, liquid. Excess water. Mga singit-singit lang naman ang may mga buhangin o kaya putik. Pero ito kasi dagat po ito. Kaya buha-buhangin. Ayan. So, hihiwain ko siya sa gitna para hindi naman siya bulky sa ating kawali o sa ating gagamitin paglulutuan, at saka para mas makasiksik siya ng coconut milk. Ayan, done na po. So, nalinis na natin at nilagay natin sa strainer. At sa ganun po ay tumulo yung tubig. At unahin ko yung ating kalabasa. So, ang ganda po ng kulay. May pagka-orange. So, babalatan ko po muna. Titignan ko kung saan ako mas mabilis bago hiwain. Yung iba kapag malambot ang balat, nilalagay na po nila yung balat. No need to peel. Yung mga ibang nagluluto, masarap din naman po ang balat. Basta yung malambot lang. Meron naman kalabasan sobrang tigas din ang balat. Yung iba, hindi rin tinatanggal. Kumbaga, kinukuha lang nila pagka kumakain. Ang kinakain nila yung mismong soft part. Tapos yung balat, tinatapon nila. So, marami pong paraan. Pero pagka may mga bata kasi na pag sinabing balat,
sa gulay, hindi nakakain. Hindi nila kakainin pagka nakakita sila ng balat. Then, i-remove lang po natin yung seeds, tsaka yung sapal. Pasensya na kayo at nag-exercise yung aking bunso. Determinado talaga. 2 years na siyang nag-exercise dito sa bahay. Sarili na rin siyang kagamitan. Yung iba, improvise. So, since grade 6, may mga ginagawa siyang exercise. Kaya, ayan, nagja-jumping rope. So, yung naririnig nyo po, jumping rope po yun. Ayan. Dahil hindi kaya ng peeler yung ating kalahati ng ating kalabasa, we're using knife na lang para tanggalin yung balat. Malambot po yung balat ng ating kalabasa na nabili. Yan ang kagandahan kapag buo yung kalabasa na ating nabibili. Matagal may stock. Yan. So, ilalagay ko po lahat yung kalabasa kasi maliit lang po ito. So, pasensya na kayo mga kaibigan, yung aking mga videos ay puro mga late upload. Gawa ng minsanan lang po ako mag-edit. Kasi po tayo po ay busy palagi. Hindi po pwede yung araw-araw tayo nag-edit. So, isahan lang. Kaya pasensya na at puro late upload. So, isi-set aside ko po muna yung ating Baguio beans. Isinama ko yung pag-prepare kasi maikli lang po ito. Pag niluto natin, maikli, napaka-ikling video lang. So, ayan mga kaibigan, mainit na po yung oil sa ating kawali. So, pagsabayin ko lang si garlic at si ginger. Kung pwede rin po lagyan ito mga kaibigan na ayan, sumama na yung ng tanglad para mas mabango. At wala na pa akong tanglad, nakalbo na po yung aking tanglad sa paso. So, kung pwede na rin po yung ating luya. Basta may luya, okay na. Pero kung mas gusto nyung dagdag aroma, pwede po kayong maglagay ng tanglad. So, ayan. Sunod ko po yung ating onion. Na po natin yung ating mga crab. Tulad nga po na sinabi ko, hiniwa ko siya kanina. Ayan po. Ang haba ng mga galamay. Okay. At maglalagay po ako ng onting patis. Nasa ganun magkalasa na po yung ating crab. Ayan. So, tatakpan ko lang saglit. Mawala lang yung liquid na natira, saka natin ilalagay yung gata at saka yung mga gulay. Ayan na mga kaibigan, ilalagay po natin ang ating gata.
So, dalawa ang gata na ating gagamitin kasi marami-rami. So, ayan na mga kaibigan, kumukulo na. Ayan, ilalagay ko na po si siling green, tsaka yung red. O, diba? Palaging may spicy. And then, yung ating napakakulay na kalabasa. So, hindi ko siya i-overcook kasi hindi maganda sa kalabasa para sa amin po ha. Ayaw namin ng durog na durog. Kailangan yung buo pa rin yung si kalabasa. So, ilalagay ko sa ibabaw ay si Baguio beans. So, optional po si Baguio beans. Kadalasan ay nilalagay po natin ay sitaw. So, dahil mas bet nila ang Baguio beans po ang inilagay ko. Marami po tayong choices sa pagluluto. Kaya nasa atin po ano. And then, tatakpan ko ulit. Yan. Nang sa ganun maluto yung ating mga gulay. And then, saka ko siya titikman. Kasi naglagay na ako ng cubes tsaka patis kanina. Takip! Charan! OMG! Very colorful. So, mag-a-add po ako ng onting magic, mga kaibigan. Ilalagay natin dito sa may ibabaw. Yan. Tama na po ang lasa. Para lang mahalo yung magic sarap na dinagdag natin. So, angat-angat ang mga crab. Ayan. So, luto na po yung ating gulay. Luto na po lahat. At okay na po yung timpla. At ayoko po ma-overcook yung gulay. Sarap. Ayan mga kaibigan, done na po ang ating ginataang alimasag with Baguio beans and kalabasa. So ayan, tapos na po ang ating pagluluto. Alam nyo na, ang susunod natin gagawin after cooking. Ayan mga kaibigan, thank you for watching. Maraming salamat po sa suporta, sa walang sawang pag-support. Maraming salamat. At God bless us all and keep safe everyone. Thank you. Ayan, bye-bye. Ayan mga kaibigan, luto na po yung ating menu for today. Ginataang alimasag with kalabasa and Baguio beans.